Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ika-18 bahagi. Nang makakahiga siya ay inayos ko na yung nagulo na telang nakalatag. Kinuha ko lang ang mga choco icing sa cake at saka pinahid sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib at nilagyan din ng karampot na cake yung kanyang dibdib. Pumatong na ako sa ibabaw niya at tinukod ang aking siko bago ko pinaglandas ang dila sa kanyang leeg. I lick all the part that has chocolates. Ramdam ko kung paano siya lumunok at ang malalim niyang hininga ay mas lalo nakakapagpa-excite sa akin. He held my waist, caresses my back as he enjoys what I do. Nang matapos ay pinadaan ko yung dila ko sa dibdib niyang may mga tsokolate bago narating ang kanyang magkabilang dibdib. Nilunok ko muna at nilasahan ko kung gaano ito kasarap. Ang sarap niyang kagatin dahil sa sarap ng cake. Katulad ng ginawa niya kanina ay pinatigas ko yung dila ko at tinutok sa kanyang utong bago tumitig sa kanya. Nakataas ng bahagya yung ulo ni Hero mula sa pagkakahiga. Pinanood ang aking mga galaw. Sinusundot-sundot ko rin yung puno niyon at maging siya ay napapatingala at napapaarko ang katawan. Ilang beses ko itong ginawa bago ko sinubo yon na may lamang cake. And like what he just did, sinisip-sip ko ang cake at tinutunaw ng aking dila kasabay ng pagsip-sip sa kanyang dibdib. Oh, that was good, Venice. Napahawak na sa ulo ko si Hero. Ang kabila naman ng isubo ko at saka inulit ang ginawa. Nang matapos ay lumapit ako sa kabila at hindi na nagtatagal ng pagsipsip ay lumipat muli ako sa kabila. Mas sumigpit ang hawak niya sa ulo ko at napapasabunot na sa aking buhok. Habang ginagawa ko ang pagsipsip ay kumuha muli ako ng choco icing at saka pinahid sa kanyang puson at saka nilagyan din ng kanyang kahabaan maliban sa ulo nito. Ngitian ko siya at saka pinaglandas ang dila sa kanyang tiyan. Nang nakapagtitigan pa rin sa kanya, ang gwapo niya lalo dahil sa liwanag na nanggagaling sa apoy. Napasabunot lalo si Hero sa buhok ko nang kaharap ko na yung pagkalalaki niya. Wala na akong inaksayang oras at saka dinilaan ng tsokolate na nakakalat sa kanyang kabahaan. Magaan kong hinawakan yung ulo ng pagkalalaki niya. Nilalaro ng aking hinlalaki ang butas roon na basa na. Tila kulog ang kanyang ungol. Kulog na hindi nakakakilabot kung hindi ay mas lalong magdudulot ng kakaibang init sa akin. Mas pinag-igi ko ang pagdila na para isa itong ice cream. Nang mapanood ko ang reaksyon niya ay napaungol na rin ako sa sarap ng reaksyon na ibinibigay niya. Nang maubos ay saka ko dinilaan yung butas niya roon. Favorite ko talaga to. Ang dilaan at sipsipin ng katas niya roon. Ang sarap. Ilang beses ko itong isinubo. Isasagad hanggang lalamunan ko bago ko lalayo at itataas baba ang aking kamay sa kanyang pagkalalaki. Stop. Napalingon muli ako sa kanya na nakapikit at ninanamnam ang sarap. Mas inipit ko pa siya sa labi ko lalo na ang ulo ng pagkalalaki niya. I will explode immediately. Napangiti ako muli at itinuloy ang ginagawa. Mas lalo siyang lumalaki kaya ako na ang kumala sa kanya. Malapit na talaga siya. Tumabi ako ng higa sa kanya na nakatalikod. Damn it. Napakahilig magmura ng isang to. He let me make his bicep my pillow as he fixes himself on my back. Itinaas ko ang isa kong paa nang maramdaman ko na tumutusok ang pagkalalaki niya sa pang-upo ko. Ramdam na ramdam ko ang malalim niyang hininga sa aking patok. Napaungol ako nang maramdaman ang pagpasok ng kanya sa akin kayamanan. Mas itinaas ko pa yung paa ko at hinihintay na tuluyan siyang makapasok. It's so fucking tight. Hirap na hirap niyang saad at saka hinawakan ang paa ko at tuluyang sinagat ang pagkalalaki niya sa akin. Napahawak ako sa kamay niyang may hawak na paa ko na mag-umpisa siyang gumalaw. Sabay pa kaming napaungol ng mata niya kaagad ang masarap na parte ko sa loob. Mula sa ilang marahang pagbayo ay naging sagad na at mabilis ang bawat galaw. Halos tumalsik na ako at mawala sa latag ng tela dahil sa lakas ng impact ng pagbayo niya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang paglabas-masok niya. Kinagat pa niya yung likod ko. Walang katapusan ang pagpuri niya sa akin at nagsasabay na kami sa aming masasarap na ungol. Hero thrusted harder and faster than earlier. My boobs are bouncing up as his body also bumps on my back. I'm near, Hero. Kinagat niya naman ang balikat ko at walang humpay na bumayo ng bumayo. Sobrang taas na rin ang pagkakataas niya sa paa ko para magkaroon pa siya lalo ng access sa pagkababae ko. I am near too. Let's come together, honey. Few hard thrusts before our body convulsed. I moaned as I tried to get sane from the orgasm while Hero is still pounding on me, planting all his seeds inside me. I am using pills, that is why I won't get pregnant, even if he do it inside.
Hindi pa tamang panahon para roon. Nanginginig ang paa ko ng marahan niyang bitawan at saka hinalikan ako sa balikat. Pakiramdam ko ay napakalagkit, kaya naman hinila ko siya sa tubig makalipas ang ilang minuto. Baka malamighan. Natawa naman ako sa kanya at pilit pa rin siyang hinila. Medyo humihina na yung apoy namin, pero hindi na namin pagkakaabalahan iyon. Gayong darang na kami. Magbabanlaw lang tayo. Napatili ako nang marating ang tubig. Unang lubog ng paa ko ay halos mapabalik ako sa buhangin. Hinila ko siya hanggang sa parteng hita lang namin. Yakap-yakap ni Hero ang sarili nang sabuyan ko siya ng tubig. Maging siya ay napasigaw, kaya tinawanan ko siya. Hinagisan din niya ako ng tubig bago din ako at ang magkabila akong dibdib. Minasahe niya iyon, kaya kinuha ko ang tayong-tayo pa rin niyang pagkalalaki. Sabay masahe rin doon. Mula sa dibdib ko ay kumuha siya muli ng tubig at binanlawan ang pagkababae ko. Dumulas ang daliri niya sa labi ng pagkababae ko. Bago agad ipinasok ang daliri sa loob, napahigpit ang hawak ko sa kanya na mas napaungol pa sa kanya ng mas masarap. Binitawan ko ito at hinugasan din siya, lalo na ng pahira ng tsokolate kanina. Matapos ay nagmamadali ko siyang hinila sa pinakabababaw na parte. Pinatigil ko siya bago ako lumuhod at tinukod ang aking kamay sa buhangin na walang tubig. Nakaluhod ako sa buhangin na may tubig habang ang kamay ko naman ay naroon sa walang tubig na dagat. Iginiling ko ang balakang ko at saka siya nilingon. Napalunok ako ng hawak-hawak na pala niya ang kanya at nakatitig na lang sa aking katawan. Such this, honey. Iginiling ko muli ang balakang ko. Tila ini-encourage siya na papasukin ako like I'm twerking my butt and saying, "Come on, to mama." Nararamdaman ko ang hawak ni Hero sa balakang ko bago ko naramdaman na matigas niyang alaga sa entrance ko. Papasukin na naman ako ng malaking talong. Hindi ba masakit ang pagkakaluhod mo, Han? Nag-aalala talaga siya kahit kailan. Umiiling-iling ako at ako nang kumuha sa pagkalalaki niya. Tinutok sa bukana bago unti-unting ipinasok. Nabitawan ko na ito at tinukod na muli ang kamay sa buhangin. Ang sarap, peste. Kung hiniling ako ay ganito kasarap ang gugustuhin ko araw-araw. Enter. Nabigla ako nang bigla nga niyang ipasok at isagad. Walang pinalagpas muli na sandali at agad naglabas-masok sa akin ng mabilis. Every time Hero would do that, I feel like I will have a fever just by his hard and deep fact. What's more traumatic is how long and big he is. Mas lalo nakakatakot mapasok, nakakatakot na masarap. Pinalo-palo pa niya yung pisnging pang upo ko at masagad na bumayo. Hero, napakaingay ko sa madilim na bahaging ito ng gabi. Ang sarap ng ginagawa namin. Talagang sagad na kasagad siya sa loob ko at napapasarap pa ang pagpalo niya sa pang-upo ko. Nariyan na naman ang napakasarap na pag-ungol niya. Tanda nang malapit na siya. Mas lalo ako nilibugan kapag ganyan na siya. Kahit hindi pa ako malapit, kapag naririnig ko ang kanyang ungol ay pakiramdam ko lalabasan na agad ako. His moans like music to my ears. I can make his moan my ringtone. Keep squeezing, baby. Keep doing that. Matapos naming marating ang kasukdulan, ay hinila ko siya sa tabi ng malaking bato na tumatabon at saka itinaas ang kanang paa. Agad namin niyang ipinasok at nagpakasawa ng pagbayo. Nakatayo na naman kami at kahit sa ganitong ayos, ay tila tumatalsik ang katawan at kaluluwa ko sa tindi ng pagbayo ni Hero. But I like how he fuck hard and deep. Hindi tumatagal ang ilang minuto at naabot na agad namin ang kasukdulan. Nakangiti kaming dalawa nang matapos at saka ko siya hinilang muli sa latag namin tela. Dumapa at agad naman siyang lumuhod at pinagitnaan ng pang-upo ko. Sa sobrang basa ko na ay agad niyang naipasok ang pagkalalaki niya sa akin. Shit, pakiramdam ko ay mas lalo akong pinupuno ng mataba niyang pag-aari. Hawak-hawak ni Hero ang balakang ko habang mabilis at masagad na bumabayo. Tila siya ay nangangabayo ngayon sa akin sa labis na mga binibitawan niyang galaw. Naramdaman ko na naman ang pagkalalaki niya sa loob ko at ginawa ko ng paborito kong muscle control. Kaya napabagsak siya sa likod ko at patuloy na bumayo. Nakayakap na siya. Nakayakap siya sa akin ngayon habang hinahalikan ang leeg at pato ko. Our bodies are touching while he is easing in and out of me. Finis. Ilang pagbayo pa bago sabay nanigas ang aming katawan. Hindi pa rin niya tinatanggal ang pagkalalaki niya sa loob ko. Hinihingal kami pareho. Nagpapahinga pero nang maramdaman ko na lumaki na naman siya sa loob ko, ay agad ko siyang tinulak nang mapadako ang tingin ko sa bonfire. Wala na tayong ilaw. The darker the better. Natawa naman ako sa kanya, pero kinurot ko siya at saka inutusan na kunin ang aming mga damit. Siya ang nagsuot ng damit ko, bago siya nagsuot ng sa kanya.
Pinulot niya rin lahat ng kalat namin bago ako hinila patayo. Let's continue in our room, he whispered, and bit my ear. I am busy sipping on my frappe na paubos na when Hero entered my unit. Na makita ko na nakaupo sa couch ay agad siyang nagtungo sa akin at agad na pinalibot yung kamay sa aking bewang. I miss you, he said as he kissed my temple. Natawa naman ako sa kanya at naluloka siyang tiningnan. You just came here earlier kaya, ang OA mo talaga. Hero. Sumimangot siya at pinahinga yung baba sa balikat ko. Kahit na, I just want to be by your side always. Napapantastikuhan ko siyang tiningnan lalo na nang halik-halikan na naman niya yung aking balikat. Hindi pwedeng ganon. Let's go na nga. Tumayo ako at humarap sa salamin na may malapit sa pintuan. I'm wearing a simple pants and a fitted crop top. Nakasuot na rin ako ng aking sandals na simple rin para bumagay sa aking suot. Dito natulog si Hero kagabi at nang magising ay natanggap siyang tawag mula kay John na nagpapatulong para sa kanyang proposal. I get excited of course. It's my first time being involved at sa mga kaibigan pa ni Hero na mga kaibigan ko na rin. Panira talaga yan si John. Wala sa timing. Parang bata ito habang nakaupo sa couch. Nakahawak sa kamay ko kahit na nakatayo na ako. Nagmatigas ako kahit na hinihila niya ako nang marahan pang mapaupo muli. Hindi pwede ang gusto mo. Stop that, Hero. Let me ask you. Talaga bang panira si John? Ayaw mo siyang tulungan? Aren't you happy for him that finally he is ready to commit himself to his love? Kumunot naman ang noo niya at saka ako inirapan. Aba, tingnan mong isang to. Kung nagpapakit siya ay sobrang gwapo niya. Imagine a very handsome guy rolling his eyes on you like a madrasta. What kind of question is that? Tinawanan ko siya at saka pinatay ang aircon at ang ilaw. See, kunwari ka pang panira ng moment pero ikaw naman ang unang umuo kanina sa inyo. Come on, naghihintay na si John sa inyo. Nakakaingit talaga ang pagkakaibigan nila. Patakbong sumunod sa akin si Hero at saka ako hinawakan sa bewang. It's been a week since we went to the beach at super na-enjoy namin ang bawat sandali namin doon. Maliban sa pinagsawa namin ang aming mga sarili sa pagsiswimming, boating, fishing and of course, hindi namin pinapalipas ang gabi na hindi namin ma-enjoy ang katawan ng isa't isa. And that made us more intimate with each other. Mas nagkakakilala kami at mas naging open na, lalo sa isa't isa. And that is a good start in a relationship. Alam kong bago pa lamang kami at malayo na agad ang nararating. We are both consenting adults. Nasa lugar ang relasyon at ginagawa kaya wala nang masama. I know for some having sex outside marriage is a sin, but call me a sinner, but this is what I wanted. This makes me happy. As long as I am not degrading other people or harming them, then walang problema. It would be my second time meeting his girl. Isa, and John really loves her. I am glad he has the guts to do that so that he can give his daughter a whole family. Napalingon ako sa kanya na seryosong nakatingin sa refleksyon namin sa salamin. So Isa ang pangalan. Napangiti ako sa kanyang tinuran. Bigla rin akong napahanga kay John. Mabilis naming narating ang isang napakagandang bahay na salamin at napakalawak ng paligid nito. Sumisigaw ito ng sobrang kayamanan. Kahit malaki ang bahay namin ay pakiramdam ko ay doble ang laki nito. Hindi ko naman minamalit si John pero tingin ko sa kanyang personality ay hindi siya mahilig o magpapatayo ng ganitong kalaking bahay. This is Isa's house. Napawaw ako at saka tumango-tango habang sinisilip mula sa bintana ang ganda ng bahay at ang malawak na front yard na may ilang puno at tanim pa. I wonder how rich his girlfriend is at may anak na sila. I'm so eager to meet those people. Bumaba na si Hero at saka ako pinagbuksan. Kalalabas ko lang na may pumarada sa harapan ng sasakyan ni Hero. Nagmamayabang ang kotse at parang alam ko na kaagad kung sino to. Kung hindi si Dion ay paniguradong si Miggy. Hindi pa nakakalabas ang naroon sa loob nang may tatlong sasakyan na naman na pumarada. Napakunot ang noo ko nang mapansin na may magkakaparehas ang kanilang mga sasakyan. Ang angas. I will buy a car soon. Pinapainggit nila ang ganda ko. Sabay-sabay na nagsibukasan ang kanilang mga pintuan na parang mga nagpa-practice talaga. Hindi ko alam kung matatawa ako o ano. Diyos ko. Wala pa silang ginagawa. Nakikita ko na agad ang kanilang mga kalokohan. I got shocked when Lord and Kian have a companion with them. Nagbatian silang magkakaibigan na may kasama pang sapakan sa balikat. Mga baliw. Hi, our gorgeous and sexy Venice. Pati ni Dion. Nakigiyan na rin ang iba kaya initian ko sila at saka bumati pabalik. Nagkatinginan kami ng kasama ni Lord. Simple lang siya pero napakaganda. I would want her to be my friend. This is Liz, my girlfriend. Babe, meet Venice, Hero's girlfriend.
She smiled at me and my heart jumped when I saw how genuine her eyes and smile is. Hi, pleasure to meet you, Venice. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Ginantihan ko ang kanyang magandang ngiti. So, formal naman girl. Hello, ako lang to, si Venice. Instead of answering her handshake, hinila ko siya at saka niyakap. Nakipagbeso pa ako at saka nginitian siya nang humiwalay. And Venice, this is my sister. Brian, baby, this is Ate Venice. How, she is so gorgeous. Akala ko ay girlfriend ni Kian kasi hindi niya kamukha. Pero may mga ganun namang magkakapatid. I smiled at her too, who is smiling shyly at me. She looks younger than us, but her body is so sexy. Even her face, except how innocent she looks like. I can erase that innocence she has. I smirked. Hi, baby Bri. Nice to meet you. Katulad ng ginawa ko kay Liz, iniyakap ko rin siya at saka nakipagbeso. I want to be their friend. Bumukas ang pintuan at niluwa noon si John na buhat-buhat ang isang napaka-cute na batang babae at kamukhang kamukha niya. Gusto ko siyang agawin sa ama at panggigilan. My Tito Ninongs, I miss you all. Oh my, even her voice is so cute. Isama pa ang kanyang accent. Ang taas ng energy. Baby, meet Tita Venice, Tita Liz and Tita Bri. Girls, this is my daughter, Nikolai. Inisa-isa kaming tinuro ni Johnny kay baby Nikolai. Malawa kaming ngumiti at saka kumaway sa kanya. Nagpapababa siya sa daddy niya bago patakbong lumapit sa amin at niyakap kami isa-isa. Sweet, parang gusto ko na rin ang anak dahil sa kakyutan niya. Matapos ay niyaya kami ni John sa loob. Napanganga ako dahil sa ganda ng bahay. Ibang-ibang style. Yes, we are rich but this house, parang ayaw kong tumapak sa sahig dahil kahit iyon ay tila salamin na pwedeng mabasag anytime. At kung mangyari man, wala akong may papangbayad dahil mukhang milyon ang halaga. Ganun kagara ang bahay ni Iza. Now, I am so excited to meet her. Nahuhuli kaming tatlong babae. Nagtatanungan ng mga personal na impormasyon para mas makilala pa ang isa't isa. You are a model too? I asked Liz. She smiled at me. Hindi ba halata? Natawanan man kami ni Bri dahil sa maloko niyang pagtaas ng kilay at pumamewang pa sa amin. I am a model too kasi. Kaya naman po pala. You are both pretty. I want to design clothes for the two of you and of course Ate Belle. So I guess, you are a fashion designer? Sabay pa kaming napatanong ni Liz kay Bri sa isang mataas na boses at sa huli, nang ma-realize ng pagsasabay ay natawa na lang kaming tatlo. Kaibigan ko na kayo ha. I love you both agad. Sagad na sagad. I said and hugged the two on their waist. Nasa gitna kasi sila. Kaya nayakap ko sila agad sa bewang. Mahal ko na agad ang dalawang to. Sa isang tao kasi, nararamdaman mo talaga kapag gusto mo ng isang tao at ang presensya nila at sila palang dalawa ang nakakapagpanatagan ko ng loob. Iba sila sa mga nakilala ko. Naging busy na nga kami sa pag-intindi. Kaming tatlo ang nagkakausap madalas. Minsan nagpapapansin si Hero pero hindi ko siya nilalambing dahil busy ako makipagkwentuhan sa dalawa kong bagong kaibigan habang nagugupit. I am doing it right kaya? Kuya? Look, Kuya Miggy, he's bullying me again. Natatawa kaming pinanood ang dalawa na nagbabangayan. They actually look cute, but I can see the stares and eyes. Smile of Miggy to Bri. There is something else na hindi ko masabi. Nakakulitan na rin namin si Nikolai na sobrang cute. Tuwang-tuwa kami sa lahat na ginagawa niya. John's proposal was successful na muntik pang pumalpak dahil umuwi si Isa na hindi nagsasabi kay John. Dapat kasi ay susunduin niya para prepared pero tinatapos na namin ang mga gagamitin. Nang biglang dumating, kaya lahat kami kabado, hindi lang si John. May nakahandang pagkain para sa aming lahat. Kaya kumain muna kami bago nag-swimming. Bye girls. I'm rooting on our night out with Liz, Bri, and Iza. Congratulations again. Yes, may nickname na agad sila dahil mas komportable ako na tawagin sila roon. Ibig sabihin lang niyon ay may special place na sila sa puso ko. Hindi ako mabilis makipagkaibigan pero sa kanila, parang ayaw ko na umuwi at makipagkwentuhan na lamang. I am happy that they are the girls that the boys pursue. Bagay na bagay rin naman sa personality nila na mababait. You want me to propose to you also? Nakatitig ako sa labas ng bintana nang itanong ni Hero yon. Napalingon ako sa kanya na nakakunot ang noo. What? Naiinggit kasi ako kina John, Han. I want to marry you. I want that too but not now. Huwag kang inggitero, Hero. Nakita ko ang pagsimangot niya pero hindi ko yun pinansin. At saka ipinagpatuloy ang pakikipag-chat sa tatlo. May GC na kami at ako ang gumawa. Matapos namin kumain. We had another short talk and we added each other on social media kaya may GC na kami ngayon. Who are you texting? My girlfriends.
I'm glad you like them, hon. Mababait silang lahat. I hope you won't brainwash them with your sexual fantasies and knowledge. Napapantastikuhan naman akong tumitig sa kanya. Ano akala mo sa akin? Ang bad mo sa girlfriend mo. Kunwari mabigat ang loob ko sa sinabi niya at may kasama pang pagtaas ng kilay na kaala mo ay tunay. I know you already, hon. Just don't with Bri. She's innocent. I laugh how concerned he is. May kasama pang pagkunot ng noo. And then mas maganda, Bri is already an adult. She needs to be knowledgeable when it comes to doing this aspect. Hindi lang siya. Lahat sila. Honey, I smeared. Eto na nga ba ang simula ng mas maayos na pakikisama ni Venice sa mga kaibigan ng lalaking kanyang pinakamamahal? Sino nga ba ang mga bagong tauhang ito na magiging bahagi ng kanilang love story? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.